Alam mo ba na 1 month lang pwede ka na magkaroon ng national ID? Paano ba? Una, mag-prepare ka ng isang government-issued ID. Heto po ang listahan ng mga valid ID na tinatanggap ng PhilSys. Kahit alin sa mga ito, pwede. Basta, hindi expired. O teka, bago ka magalit na kaya nga kukuha ng ID kasi walang ID tapos hihingan ka ng ID bago makakuha ng ID. Makinig ka po muna ng mabuti bago ka po magalit, okay? If walang government-issued ID, kumuha ka ng barangay clearance na may picture o kaya voter certificate sa COMELEC. Pwede rin ang barangay ID o kahit anong ID na meron ka, pwede po yung gamitin as supporting document. Pwede din po ang birth certificate. Kaya lang, kapag hindi po primary ID o hindi government-issued ID, baka hingan ka ng isa pang document para ma-verify ang iyong identity. Pangalawa, magtungo sa pinakamalapit na PhilSys office o PSA office sa inyong lugar para mag-register. Ipagtanong na lamang po ninyo sa inyong munisipyo o barangay kung nasaan ang opisina ng PhilSys o PSA sa lugar ninyo. Para sa mga lugar na malalayo sa city, nagtatakda po ng schedule ang PhilSys para makapunta sila sa mga lugar na malayo sa mga bayan para makapag-register ang mga tao doon. Pwede rin po tingnan ang mga location ng mga PhilSys registration centers sa website ng PhilSys, philsys.gov.ph. Pagdating po sa PhilSys, i-present ang iyong valid ID at mag-fill out ka ng form. Kukunan ka din ng picture, fingerprint at iris scan. Make sure na tama ang mga inilagay mong information sa form na pinilapan mo kasi mahihirapan ka po at matagal po yung process ng correction. Bibigyan ka nila ng transaction slip after registration, patunay na nag-register ka na. So yung papel po yun na maliit. So huwag po iwala yung transaction slip dahil naglalaman po ito ng transaction reference number na gagamitin sa pag-track ng status ng ID mo at sa pag-retrieve ng records mo. Kapag wala kang kaparehong pangalan na verify yung legitimacy ng information mo, ipiprint na nila agad ang e-fill ID mo o temporary national ID. Valid po ang ID na ito, ilalaminate mo lang para magamit. Ito muna ang gagamitin habang hinihintay mo na dumating ang card version ng national ID. Again, valid po ito. Hindi po ito basta papel lang, ito po ay e-fill ID o temporary national ID na pwede mo nang magamit habang hinihintay ang card version ng national ID. Kung hindi naman na-print agad ang e-fill ID mo dahil offline o sa kung anumang kadahilanan ng PhilSys, 1 month ang ibinibigay na period ng PhilSys sa mga newly registered bago makuha ang temporary national ID. So after 1 month, babalik ka sa PhilSys para magpa-print ng e-fill ID mo. Dapat dala mo ang iyong transaction slip para ma-retrieve nila ang records mo. Para naman sa mga nawala ang transaction slip, pumunta lang kayo sa PhilSys sa inyong lugar, ibigay ang inyong pangalan at iba pang detalye. Mas maganda kung may dala ka ring ID para ma-retrieve nila at matrack ang status ng iyong national ID. Ganito din ang pwede gawin ng mga matagal na nag-register sa national ID pero di pa dumadating ang national ID card. Tinatanggap po ang ID na ito sa mga transaction at kapag e-fill ID po ang gagamitin sa maselang transaction gaya ng pera padala, baka po need pa ninyo mag-present ng isa pang ID as supporting document. At least, may valid ID ka ng isa. National ID pa rin naman po ito, kaya lang temporary. Salamat for watching. Subscribe for more updates.